mostly Luzon, dapat talaga kayong mag-ready. Kung masabi ko sa inyo na 2025, bangka ang kailangan, baka sa 2026 kailangan natin ay yate. Mostly sa mga bagyo, papasok sa bansa natin ay halos nasa bayan ng Nindol. Nakakalungkot sa part na to is yung maraming nasawi. Mga taga-Abra, mag-prepared po kayo kasi kung ano yung nangyari sa Cebu, matitikman mo po yan. Sa mga taga-Abra, huwag po kayong magalit sa akin kasi kung anong pinapakita sa akin, babala lamang po ito. Nasa inyo pa rin naman yung kung maniniwala kayo. Sa 2026, even 2027, merong dalawang bansang Asia na talagang matuloy yung gera. Medyo madamay lang tayo. Sa taong 2026, magkaroon po talaga ng terrorist. Sumabog yung sakyan, yung mga biyahe ng province, especially papuntang Batangas, papuntang Pangasinan. Pero meron po ako nakita, mismo sa terminal lang po Sa terminal lang nangyari yung pagsabog ng bus. Tubuan, marami po talagang nasawi. Meron po akong nakita sa taong 2026 na 4 na sasakyang himpapawid na ma-hijack. Ang isa po doon is talagang sumabog po. Yung 3, nagkaroon ng negotiation. Sa corruption, wag po kayo magalit sa akin. Ang nangyari parang wala rin pong solusyon. Yung corruption is hindi po talaga nabago. Meron naman pong makukulong. Pero yung inaasahan yung makulong ay hindi po talaga makulong. May malaki pong mangyari din na matindi. Mayroong isang kaguluhan na mahirap na po awatin ng kahit sino kasi desisyon na po ng taong bayan. So, may pagbabago, may pagpapalit na mangyayari. At meron pa raw kailangang paghandaan ang sambayanan